na nakahandusay sa isang gilid na nahawahan ng demon sense, na nagdalawang isip pa nga si Little Bird kung tutulungan ba niya ang dalaga o hindi, ngunit, bandang huli naman ay hindi rin niya naatim na iwanan na lamang ito sa kabila ng ginagawa ng dalaga na pambubuli sa kanya. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, makikita ang Demon Emperor na lumilipad habang nakasanib sa isang mistulang zombie dragon, gayong umalis na ito sa mountain na kanyang pinagkulungan ng mahabang panahon. At habang lumilipad ang Demon Emperor lingid sa kanyang likuran ay may isang kidlat na humahabol sa kanya. At nang tuluyan na nga ito tumama, base sa lakas ng pagsabog ay hindi maitatanggi na ito ay malakas, kaya naman mabilis na bumagsak sa lupa ang Demon Emperor matapos tamaan ng napakalakas na kidlat na iyon. Maya-maya pa ay bumukas na ang ulo ng zombie dragon at mula rito ay lumabas na ang Demon Emperor. Mula naman sa kalangitan makikita ang shadow ng ating bida gayong ito pala ang nag-sneak attack sa palko na Demon Emperor. At nang nakita ng Demon Emperor ang shadow ng ating bida, na nakutuban rin niya na marahil na ito ay ang bumakbak sa kanya habang lumilipad, at dahil naman sa nagawa nito na mapabagsak siya ay binanggit niya na ang iyong kapangyarihan ay hindi dapat umiiral sa kaharian na ito. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ngunit hindi naman sumagot ang shadow ng ating bida bagkus ay tiningnan lamang niya ito at inilabas ang Defense Formation Talisman. At sa ginagawa na pananahimik ng shadow ay nabanggit ng Demon Emperor na may pagtatanong na bakit hindi ka sumasagot. O sa palagay mo ang nilalang na ito ay hindi karapat-dapat na malaman ang iyong pangalan. At gayong wala pa rin naging tugon ang shadow ay inutusan ng Demon Emperor ang kanyang malaking ibon na atakihin ang nilalang na nasa kanyang harapan, ngunit makikita naman na hindi ito epektibo gayong walang hirap na nasesalag ng Defense Formation Array na binuo mula sa talisman. At mula naman sa bahagi ng lugar na ito, kasalukuyan ay naririto pala ang ating bida kasama ang kanyang matalik na kaaway na si Jiang. Si Jiang, na sa sobrang takot ay nagawang kumuha ng ilang damo, para ikubli ang kanyang sarili dahil sa malinaw niya na nakikita ang Demon Emperor, ngunit nagtataka ito gayong may namataan itong isang shadow na walang takot na humaharap sa Demon Emperor. Bagamat halos mahulog na ang itlog ni Instructor Jiang ay pinagtripan pa ito ng ating bida na halos matawa sa nagiging reaksyon nito at sinabi din ni Bai na, base sa hitsura nito, dapat ito ay nasa yugto lamang ng tribulation. Instructor Jiang, paano nais mo ba na subukang patayin ito? Sa nakakatakot na mungkahi na yon ng ating bida ay sinabihan siya ni Jiang na mukha mo ang subukan mo. Sa pamamagitan ng isang halimaw na tulad nito ay hindi ko masisiguro ang aking sariling buhay na mabubuhay pa ako matapos harapin ang halimaw na iyan. At sa sobrang kabado ni Jiang ay binanggit din niya kay Bai na kalimutan na lamang natin ang tungkol sa iyong alagad, umuwi na tayo. At nang tumingin naman si Jiang sa ating bida na nakita niya na may hawak itong talisman kaya naman natanong niya na anong gagawin mo dyan? Gayong ang talisman pala na ito ay para sa mga maliligalig at pag-aalis ng mga kakayahan. Naidinikit ni Bai Luchen sa walang itlog na si Jiang at sabay binanggit din ang ating bida na para makagalaw ako, mas mainam at makabubuti rin sa'yo na manatili ka na lamang dito. Matapos idikit ni Bai ang talisman sa noo ni Instructor Jiang ay idinikit din niya ang palko sa kahoy. At sa kasamaang palad ay iginapos pa ito ng ating bida, bukod dito, dahil sa talisman ay hindi na ito makapagsalita na tangi. Ang nasa sambit na lamang ay aba, at ang ating bida naman ay nag-uunat ng braso, gayong oras na daw upang harapin na niya ang ibon na may kakaibang ulo. Sa panig naman ng shadow ni Bai na hinaharap ang Demon Emperor, ang Demon Emperor na hindi lubos maunawaan gayong halos paubos na daw ang kanyang kapangyarihan, ngunit, ang shadow ni Bai Luchen ay hindi man lamang makikitaan ng panghihina, kahit buong lakas na daw niya na inaatake ang anino. Kaya laking tanong ng demonyong emperador kung mangyayari muli ang kanyang pagkatalo. Maya-maya pa ay may isang pangyayari na hindi niya inaasahan dahil sa lumabas sa kanyang tapat mismo ang Lord Demon Aura na bahagyang ipinagtaka ng Demon Emperor kung bakit ito ay lumabas ngayon. At nang naunawaan na niya ang nangyayari ay tumawa ito ng tawang demonyo na hindi naman lingid kung saan siya kabilang. At ipinagyayabang rin ng Evil Emperor na hindi ko inaasahan na ibibigay ni Lord Demon ang kapangyarihan sa akin at sabay din niya ipinahayag na magagawa na niyang patayin ang sinuman. Kasabay rin naman ito ay naabot na ang takdang oras ng Shadow dahil dito ay kailangan na niyang bumalik sa pangunahing katawan,
At nang narinig ng Demon Emperor ang binabanggit ng Shadow na babalik sa pangunahing katawan ay natanong nito kung sinusubukan daw ba na tumakas ang Shadow ni Bai. Kaya't hindi na nagpatumpik-tampok pa ang Demon Emperor, agaran niyang inatake ang Shadow na nasa kanyang itaas bago pa maabot ng Demon Emperor ang Shadow. Sa mga oras naman na ito ay nakialam na rin ang ating bida sa nagaganap nilang laban. Gayong bumuo si Bai ng Immortal Killing Seal para ipabatid sa nagmamayabang na demonyo kung sino ba ang tunay na malakas dito, at ang pagbuo na ito ng Immortal Killing Seal ay malinaw na nakita ni Little Dream at agaran din niya ito nakilala na ito ay mula sa tinatawag niyang tunay na halimaw na walang iba kung hindi si Bai Luchen. At nang tumama na nga ang Immortal Killing Seal sa pananggalang ng Demon Emperor habang pinagmamasdan ng Evil Emperor, sa ilang saglit nga lamang na napawalang bisa ang aura na nagmula sa Lord Demon. At nang nakita naman niya kung sino ang may kapangyarihan na nagawang ipawalang bisa ang aura ay napabulong na lamang ang Evil Emperor na tila ay may isa pang dalubhasa na lumitaw. Habang nasa ere ang ating bida kasama ng kanyang Shadow ay pag-alit nagtanong ang demonyo sa ating bida na ipakilala ang sarili sa kanya. Gayunpaman, sa halip na sagutin ang tanong ng demonyo bagkos ay sinabi na lamang ni Bai Luchen na ikaw ba ang tinatawag ngayon na Demon? At nang may ilabas ang ating bida na talisman sa kanyang kaliwang kamay ay sabay niya na binabanggit na kanina ka pa nakikipaglaban sa aking clone ngunit hindi mo pa rin makilala ang pangunahing katawan. Matapos naman niyang sabihin iyon ay hindi na nagsayang pa ng oras ang ating bida, inatake niya agaran ang demonyong nasa kanyang ibaba. Nang tumama na nga ang iginuhit ni Bai sa demonyo ay laking tanong niya kay Bai na kung bakit nagawa ng ating bida ang Immortal Trapping Talisman, na hindi makapaniwala ang Demon Emperor. Gayong malinaw niya na nalalaman na ang ating bida ay nasa yugto pa lamang ng Hallowed. Tumugon naman ang ating bida sa naguguluhang Demon Emperor na bueno, paano kung ako ay nasa Hallowed stage pa lamang? Dahil lamang ba sa hindi pa ito nagawa noon, hindi naman nangangahulugan na ito ay imposible. Dahil sa kakaibang taglay na lakas ng ating bida ay ninais muli ng Demon na malaman kung sino ba talaga si Bai Luchen. Ngunit sa vokabularyo ng ating bida walang oras na magpakilala dahil sa hangad lang niya ay mahanap ang nag-iisa niyang disipulo, kaya naman seryoso niya na natanong ang Demon na hindi mo kailangang malaman kung sino ako. At binanggit din ng ating bida na ngayon, sabihin mo sa akin, kailan at saan mo nakilala ang nilalang na taga-Western Demon Tribe? At dahil sa ayaw magsalita ng Demon inumpisahan na ni Bai ang pagpapahirap sa demonyo. Naagad rin napansin ng hangal na Demon Emperor na dahan-dahan ang nasusunog ang kanyang kaluluwa. Nang tuluyan ng sumambulat ang napakalakas na enerhiya na sumusunog sa kaluluwa ng Demon Emperor ay pilit pa rin niya na itinatanggi na wala siyang nalalaman at talaga daw na hindi niya alam ang lugar ng kinaroroonan ng nilalang na hinahanap ng ating bida. At halos makiusap na ang demonyo sa ating bida na huwag gawin sa kanya ang pagsunog ng kanyang kaluluwa. Sa kabilang banda naman ang isa rin sa lipi ng demonyo na nilalang ay nagmamasid pala sa kanila, at nang nakita niya ang malakas na kapangyarihan sa hindi kalayuan ay agad niya nito nakilala ang iyon ng Demon Voice Sovereign. Laking pangamba din ni Little Dream sa kanyang isip na kung ano ang gagawin sa kanya ng halimaw na si Bai Luchen kung makita niya ang kondisyon niyo ngayon. Pumasok din sa kanyang isip na kung magtatapos rin daw ba ang buhay niya gaya ng Demon Emperor kung sakaling magalit sa kanya ang ating bida gayong nasa masamang kondisyon si Miss Yu sa mga oras na ito. Muli na naman sanang makikiusap ang demonyo sa ating bida na huwag siyang atakihin, subalit binanggit ni Bai na huwag kang mag-alala, marami kap ang oras naman na pag-isipan ito. Kasabay naman nito ay biglang sumulpot si Little Dream, na humihiling ng tulong sa ating bida gayong hirap na sa pagbubuhat sa walang malay tao na si Miss Yu. At nang nasa kando nga na ni Bai ang kanyang disciple ay medyo naiinis niyang tinanong si Little Dream kung bakit humantong sa ganito ang kanyang nag-iisang alagad. Sa katanungan na iyon ni Bai Luchen kay Little Dream ay halos mamutla na ang Demon Queen sa takot, at umiyak ito na nagpaliwanag sa ating bida na Big Brother Luchen, kasalanan ko ito. Wala talaga akong kwenta, hindi ko maayos na protektahan si Miss Yu. At binanggit din ni Little Dream na kaya naging ganyan si Miss Yu, ay kagagawa ng nilalang na iyan ang Demon Emperor na walang habas niyang inatake si Yu. Matapos malaman ni Bai na ang Demon Emperor ang may kagagawa ng pinsala ng kanyang disciple, sinabihan ng ating bida ang demonyo na nagbago na ang isip ko. Hindi ko na nais malaman kung ano pa ang iyong koneksyon sa Western Demon Tribe. Kaya pinatindi ng ating bida ang pagsunog sa cultivation base ng demonyo.
At habang nasisira ang demon ay nagawa pa nitong magbanta kay Bai Luchen na dapat daw ay itigil ng ating bida ang ginagawa nito. Gayong kung papatayin daw ni Bai ang Demon Emperor ay malamang sa alamang daw ay magbabayad ang ating bida sa Panginoon ng mga demonyo. Pero mas nabigla pa ang Demon Emperor sa kanyang namataan. Dahil sa lumabas sa likod ni Bai ang Netherworld Gate ang natatanging kulungan ng mga demon pero ngayon ay nagawa itong ilabas ng ating bida. At ang ating bida naman ay hindi man lamang kinalabutan sa pangbabante ng demon bagkus sinabi pa niya na kahit na ang Demon Ancestor ay bumaba ngayon, hindi rin niya magagawang iligtas ang iyong buhay. At nang kinukuha na ng Netherworld Gate ang Demon Emperor ay paulit-ulit niyang sinasabing patigilan ito. At binabanggit din niya na hindi ko ito tinatanggap. Ako ay isang soberanong demonyo, hindi ako maaaring mamatay dito. Gayunpaman, wala na rin naging saysay ang kanyang mga sinasabi dahil sa loob lamang ng ilang minuto, ay tuluyan na itong naipasok sa loob ng Netherworld, na walang nagawa kung hindi ang humingi na lamang ng tulong sa Lord Demon. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang lumulubog sa lupa ang gate. At nang tuluyan nang nawala ang demonyong emperador, masidhing. Pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang disciple na si Miss Yu. Habang si Little Dream naman ay nakaramdam ng takot kay Bai Luchen gayong binabanggit niya na no way. Ang demonyong iyon ng soberanya ay hindi man lamang nagawang lumaban, laban sa matandang halimaw na ito. At habang nasa braso pa ng ating bida ang kanyang disipulo, ay umipekto na ang demon scent sa katawan ng dalaga, at humiyaw ito ng malakas na isang pahiwatig na isa na rin si Yu sa mga demon species gayong nahawahan na ito. Sa pagtindig ni Yu ay mabilis niyang sinunggaban ang kanyang Master Bai, na siyang ikinabigla ng ating bida gayong biglaan na lamang naging wild si Miss Yu. Pati na rin si Little Dream ay napasigaw ng malakas sa pag-aalala nito kay Bai, dahil batid niya na napakadelikado kung makagat niya ang ating bida dahil sa ang kagat nito ay nakakahawa. Magkagayunman, sa kabila ng panganib kung sakaling makagat ni Yu ang ating bida ay makikita naman na hindi na gumalaw pa si Bai Luchen, habang ang kanyang disciple na naging halimaw na ay handa na upang sagpangan ang kanyang master. Ngunit ang ating bida naman ay hindi man lamang nababahala bagkus binanggit pa niya na hayaan na si Miss Yu na uminom ng kanyang dugo. Kaya naman matagumpay na nakagat ni Yu ang kanyang Master Bai. At habang iniinom ng dalaga ang dugo ng ating bida ay makikita naman ang halaman na nakabaon sa isang mata nito ay dahan-dahan nang nalulusaw. Nang tuluyan nang nawala ang halaman na kontaminado ng demonic energy ay bumalik na ang ulirat ni Miss Yu gayong nakilala niya agaran ang kanyang master na nasa kanyang harapan. At ang ating bida naman ay sinabihan niya si Yu ng magandang umaga, nakatulog ka ba ng mabuti? Ah, Master, I'm so sorry, inatake kita. Tugon ni Yu dahil marahil ay batid niya ang kanyang nagawa sa kanyang master, sinabi naman ng ating bida na ayos lang, hindi mo ito kasalanan. Nang nakita ni Yu ang balikat ng kanyang Master Bai, ay ipinagbigay alam agad ni Miss Yu sa kanyang master na ang demonyong miasma ay nasa iyong katawan ngayon. Kumalma ka lang tugon ni Bai. At binanggit din niya na isa lamang ito sa natirang kapangyarihan ng demonyong iyon mula pa ito noong nakaraan. Hindi na sinabi ng ating bida sa kanyang disciple na ito ay talagang kagagawan niya. At para naman huwag na mag-alala ang dalaga sa ating bida ay pinakitaan niya ito kung gaano niya kabilis maalis ang residual power mula sa demonyo, gamit ang kasanayan ng ating bida ng healing power na makikita nga na nalulunasan na ang demonic energy mula sa kagat ni Miss Yu. Bagamat nagawang gamutin ni Bai ang kanyang sarili ngunit tila hindi iyon sapat gayong nagulat ang system na ayon dito, ay may na-detect na isang foreign power sa katawan ng host, at iniulat din ng system na ngayon ay nagsisimula ang proseso ng paglilinis. Habang ginagawa ito ng system ni Bai Luchen kasabay nito mula sa kinaroroonan ng Demon Emperor ay may lumabas na pagpapahiwatig ng isang error. Gayunpaman, nakaramdam ng pag-asa ang demon sa ginawa ng ating bida na pagsakripisyo ng kanyang sariling buhay upang mailigtas ang kanyang alagad. At sinasabi rin ng demon na hanggat ang fragment ng aking kaluluwa ay nananatili, makakabangon ulit ako. At kapag ganap ko nang nakuha ang iyong katawan, gagamitin ko ito upang patayin ang lahat ng iyong mga kamag-anak. Ngunit, makaraan ang ilang sandali ay laking taka ng Demon Emperor dahil sa napakaraming error ang lumabas sa kanyang paligid. Ito pala ang naging sanhi ng ginagawa ng system na paglilinis sa demonic energy, na nasa katawan ni Bai ang kanyang host, na hindi na natapos ng Demon Emperor ang kanyang sasabihin.
Dahil sa tuluyan ng tumama sa kanya ang healing skill ng ating bida, at hindi na ipinakita ang mga sumunod na pangyayari. Kalaunan ng gabing iyon mula rito sa Asherberg Kick, bahagya nang nakakita ang kanang mata ni Miss Yu. Sa naganap na iyon, ay tumatak sa isip ni Suyu na naging mahina ako. Gayunpaman, ipinangako niya na kailangan kong lumakas ng mabilis. At binanggit niya sa kanyang isip na Master at Little Dream. Ayokong maging pabigat sa kanilang dalawa. Lumakas, kailangan kong mas lumakas, hindi mahalaga kung ano ang mga hakbang na dapat kong gawin. Habang nag-iisip ang dalaga kung ano ang dapat niyang gawin kung paano lumakas, ay dumating na sa kanilang silid si Little Dream na kakatapos lamang maligo, na sinasabing napakarami daw niyang ginawang trabaho ngayong araw. At nang nakita naman niya na hinahawakan ni Yu ang kanyang mata ay natanong ni Little Dream kung hindi pa rin maayos ang paningin nito. Bagamat problemado ang dalaga ay nagawa pa rin itong magbiro kay Little Dream at binanggit niya na tingnan mo, ako ay isang Cyclops. Ngunit matapos niya sabihin iyon ay nakatikim si Yu ng hampas kay Little Dream, at sinabi rin niya na hindi ngayon ang panahon para sa joke na yan. Agara naman humingi ng paumanhin si Yu sa hindi magandang biro niyang iyon. Nang nakahiga na ang dalawa pinahayag ni Little Dream na kasalanan ko kung bakit humantong ka sa ganyan ngayon. Kaya, humihingi ako ng paumanhin. At sabay ipinangako niya na, pero sisiguraduhin ko na hindi na ito mangyayaring muli. At nang ang dalawang babae ay nakahiga na ay umandar na naman ang pagiging isip bata ng dalawa sa pag-aagawan sa higaan gayong ayaw na ayaw ni Yu na masiksik ni Little Dream.